Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na breaking update. Palasyo at Kongreso nataranta. Nako. Ex-Supreme Court Justice Carpio kumilos, nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin. At bibigyan ng komento mula po kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin. Erwin umamin na. Palasyo at Kongreso nataranta na. So yan mga kababayan, at i-share din po natin itong mga balita ito. Itong young guns ng Kamara, nako. Binira na naman po si Vice President Sara Duterte. Magpatingin daw sa espesyalista. Mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng komento to kung sino ba talaga ang dapat magpatingin sa espesyalista mga kababayan. At ito pa, yung anak po ni Senator Sencha Villar at kapatid po ni Senator Mark Villar. Eto, may memes po na ginawa, no? Mamaya papakita ko po sa inyo. Baka, eto, masabi nyo, that's the reality. No? Baka yan ang masabi nyo mamaya. At eto na pa. Erwin Tulfo, ito na yung sinasabi nating umamin sa Erwin Tulfo mga kababayan sapagkat, no? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, itong si Erwin Tulfo mga kababayan, nako, todo ang banat at pinagre-resign pa si dating Vice President Leni Robredo. Pero ngayon mga kababayan, look at Erwin Tulfo, no? Kasama si Vice President si former Vice President Leni Robredo. Mukhang gusto niya pang ikampanya siya ni Leni Robredo. Nako, ang tawag dito ay kinain niya yung kanyang mga salita. Mamaya mga kababayan, pakinggan po natin kung gaano ka manggagamit, gaano ka balimbing itong Tulfong ito mga kababayan. Ibig sabihin, kapag may dugo kang Tulfo, maybe, hindi ko naman sinasabing lahat ng mga Tulfo ay ganito. But still, dalawang Tulfo na po ang nakikita natin na merong bahid ng something, di ba? Muna po si Rafi Tulfo, hindi po pinaglaban ng taong bayan, laban po dyan sa general manager ng PCSO, Lotto. Ito namang si Erwin Tulfo. Well, mamaya pag-usapan po natin yan. At ito na nga, simulan na nga natin ito mga kababayan. Ito na. Ito pong young guns ng Kamara. Ito po, basahin ko po sa inyo yung statement nila. Baka matawarin kayo dito. Ito po. Unahin na po natin itong si Representative Paulo Ortega, 1st District ng La Union, miyembro po ng Young Guns ng Kongreso. Ito po ang kanyang sinabi. The Filipino people deserve leader who are mentally and emotionally stable. Dahil nga po yun doon sa pagpa-press con, no? Ni Vice President Sara Duterte. Especially during challenging times, mas makabubuti para sa bansa kung sumailalim si Vice President Duterte sa isang professional na pagsusuri. Nako, kita nyo na, gustong ipa-check up ang ating Vice President ni itong si Paulo Ortega. So mamaya, sabayin ko na lang silang banatan mga kababayan. Basahin ko na rin po itong kay Kung Hon. Pagsabayin na nating banatan tong dalawang to mamaya. Basahin ko po muna. Ito pong sinabi niya. For someone in such a high position to make violent, anong violent? Wala nang violent dun violent and grustiki, I don't know how to pronounce that mga kabayan, threats, no? Even in jest, shows a troubling level of instability.
May trouble daw sa pagiging stable, mga kababayan. Kailangan magkaroon ng masusing psychological assessment upang matiyak kung siya ay karapat-dapat pang maglingkod sa bayan sa kaganitong kritikal na posisyon. Alam nyo, mga young guns, no? Si ano yan si Representative Jay Kung Hoon ng 1st District Zambales, mga kababayan. Ano ba? Ano? Kayo mga young guns, no? Bakit ba palaging tinitira ninyo si Vice President Sara Duterte? Ano bang nyo? Anong motibo nyo? No? Ang gumawa ng batas or ang manira sa Vice President Sara Duterte? Ha? Sinasabi nila that dahil nga po dun sa press ko na yun, para kasing this is indirect na paninira, no? Hindi direkta, mga kababayan, kasi gumagamit pa sila ng mabubulaklak na mga words Yeah? Mentally, emotionally unstable, ganun ba? Ibig sabihin, buang ang ating Vice President. Ganun ba ang gusto nyong ipalabas? Ha? Eto nga no? Dito sa Vice President natin, walang taong bayan na nagsasabi na magpa-check up ka na, Vice President, kasi baka iba na po ang iyong pag-iisip. Walang taong bayan, kayo lang po ang narinig namin yan. But, no, dito po sa sinasabi na, Mr. President, can you please, no, magpa-drug test na po kayo, hair follicle test. Marami pong taong bayan natin na nagre-request. But, anong say ninyo, mga young guns ng kamera? Wala po kayong sinasabi. Bingi po kayo, bulag po kayo. Nasaan ang hustisya, mga kababayan? No? Kayo lang po ang nagsasabi that Vice President Sara Duterte is emotionally and mentally unstable. Kayo lang. But ang nagsasabi na ang ating presidente ay bangag, lahat ng Pilipino na nakakakita or lahat ng Pilipino gising at nakakarinig, dahil yung iba bulag pa rin at bingi pa rin. Sinasabi po nila na Mr. President, pangpa-drug hair follicle test na po kayo, no? But this young guns, wala po silang ginagawa. Or maybe kayong dalawa, Representative Ortega at Representative Kung Hoon, magpa-drug test na rin kayo. Baka kayo ang kailangan ng professional help, no? Baka kayo ang kailangan kasi hindi nyo na nakikita kung ano ang totoong problema ng ating bansa. Problema ba ng bansa natin ang Duterte? Problema ba natin si Vice President Sara Duterte? O baka kayo po ang gustong magpatingin na kasi baka hindi na kayo nakakakita at hindi na kayo nakakarinig. Talaga itong dalawang ito. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? Young guns, lahat po ng membro dyan, kung tumakbo man sila, huwag nyo nang iboto. Para maging lakwang baril na lang mga ito. Well, anyway, ito pa mga kababayan, yung sinasabi ko. Anak ni Senator Villar at kapatid naman ni Senator Mark Villar na si Camille Villar. Baka dito kinuha yung Camilla. Di ba yung Camilla? Sa kanila ba yung Camilla, mga kabayan? Yung subdivision? Kasi tingnan nyo, ito, may memes po dito. Before daw, ito ganito. Before ganito. Di ba? Ang ganda-ganda. Walang Pagkatapos, after ma-elect, ganito na. So yan mga from agricultural land to commercial land, mga kababayan. Anong masasabi niyo dyan? Baka maging sa bagay, mga kababayan, as long as, well, hindi rin maganda no? Kasi parang gusto sa kanila ng Pilipinas pag nangyari ito. No? Well, anyway, wala naman tayong batas ng political dynasty. You can still vote Camille Villar. Pero mga kababayan, wag naman sana. Bumoto tayo ng mga
Bago nga ito, pero doon na po tayo sa PDP. Huwag na po dito. Ah, dadami po ang baka matulog lang ito dito kasi comfortable na eh. Nandiyan na yung pamilya na, di ba? Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaction? Ang gusto ko lang i-point out dito, kung ano ang posibleng mangyari sa Pilipinas kapag nanalo po ito. Oh, di ba? Oh. Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? At eto na nga. Ito na nga, si ano, si Representative Erwin Tulfo. Grabe po ang banat nito sa kay former Vice President Leni Robredo. No? Grabe po ang kanyang pagbanat. But now, tingnan nyo naman, ang ngiti, mga kababayan, ngiting aso. Tingnan nyo naman, ngiting aso ha. Ito, pakinggan po natin kung paano niya binanatan si Vice President, si dating Vice President Leni Robredo. Pero ngayon dumidikit kaya dating Vice President Leni Robredo. Ito, pakinggan po natin kung paano niya dinurog ang pagkatao ni Leni Robredo. Ito, mga kabayan. Masasabi ko sa iyo, Leni Robredo, makinig kang babae ka, ha? Oy, kung ako pa sa iyo, kung may natitira pa akong nipis na mukha, bumitaw ka na dyan, babae ka. Ha? Dahil Sir, kung may natitira pa daw na nipis na mukha, baka kapal ng mukha. Ikaw ngayon, buti nga si dating Vice President Leni Robredo, nipis ng mukha ang hinahanap mo. Ikaw ngayon, grabe, sobrang kapal ng mukha mo. Sa totoo lang, mga kababayan, sobrang kapal ng mukha mo. Unang-una, di ba may pinalabas tayong video na siya rin ang nagbalita sa mga ginawa, sa mga anong tawag dito, legacy project ni dating Pangulong Duterte. Siya ang nagbalita pero nakalimutan niya agad, di ba? Tinitira niya na ngayon si dating Pangulong Duterte. And eto pa, tinitira niya ngayon si Leni Robredo. But dumidikit siya ngayon. Ay noon, yun noon, tinitira niya. Ngayon, dumidikit na. dahil kung hindi hinayupak ka, pag hindi ka bumitaw dyan, ako mismo pupunta, kakalad ka rin kita palabas ng... So yan mga kabayan, ito, wag natin iboto ang mga ito. Nandyan yan, yung mga makumukha nila. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi doon sa sinabi ni Erwin Tulfo? No? Grabe po kanyang pagbanat kaya sa dating Vice President Leni Robredo. No? Halos, ewan ko nga lang kung mapanood yan ni Leni Robredo, tapos kung ikampanya niya pa, no? I mean, kung kung ikampanya niya pa si Erwin Tulfo. So ganyan pala mga Tulfo, mga kabayan. Mga manggagamit, mukhang pera, mga balimbing, no? Pansariling interest lang at hindi para sa bayan, no? Kasi kapag ikaw ay tumatakbong politiko, it should be yung bayan muna bago sarili, di ba? But para sa kanila, parang kakaiba, mga kababayan, no? Sarili muna bago bayan. Bulsa muna bago bayan. Diba? Diyan pa lang makikita natin yung pagkakaiba ng pamumuno, no, ni dating President Duterte kung ikukumpara rin naman natin dito sa mga Tulfo na ito. No, sana magising na po tayo, mga kababayan, no? Doon pa lang sa loto talagang dihado na po tayo. Hindi nagsalita. Tapos ito namang si Erwin Tulfo lagi kasama ni Tamba. No, at ngayon nakikita may mga lumalabas na mga video na talagang parang manggagamit lang itong mga Tulfo na ito. Well, anyway, mga kabayan, ano po ang inyong reaction dyan? Yan ay opinion lang po natin. Kung gusto nyo pa rin silang iboto, iboto nyo. Wala tayong magagawa dyan, di ba? Ito na, mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Usapan natin ngayon yung ginawa ni ex Supreme Court Justice Antonio Carpio plus kapwa niya petitioners
Dahil nagsampa sila ng kaso o petition sa Supreme Court ngayong araw na ito laban sa Administrasyong Marcos, specifically yung pag-transfer ng 90 billion na PhilHealth funds from PhilHealth to the National Treasury. So, nagkaroon po ng press conference ang grupo ni Justice Carpio. Pakinggan natin yung paliwanag ni Justice Carpio at mga questions ng media tungkol dito. 2024 General Appropriations Act says the Secretary of Finance is authorized to transfer excess funds of PhilHealth to the National Treasury to fund the unprogrammed appropriations. So that is a direct violation because the general rule is no law shall be passed authorizing the transfer of appropriations. Yung 2024 GAA authorized the transfer. Ngayon, under that provision of the Constitution, there are exceptions. Ano ang exceptions? One, the President can transfer savings from one item of the budget to another to augment that other item, but only within the executive department. But it's the President, it's not the Secretary of Finance. In the judiciary, it is the Chief Justice who can transfer savings, not appropriations. Iba yung savings, iba yung appropriations. In the Congress, it's the House Speaker who can transfer savings for the budget of the House. And in the Senate, it's the Senate President. And for constitutional officers, it's the chairman of these constitutional bodies. Only savings can be transferred. Hindi yung buong appropriation. Ano yung savings? Savings are yung appropriation pag let's say it's 1 billion appropriation to build a bridge, 800 million lang nagamit, yung 200 million, yun yung savings, yun ang pwedeng i-transfer to augment another item. Pero itong 2024 GAA authorized the Secretary of Finance, hindi naman siya kasama doon sa mga officers authorized to transfer savings. So that's violation. At saka he is authorized to transfer the appropriation, the surplus funds. For PhilHealth, wala namang surplus kasi hindi pa tapos yung universal health services, no? Ang dami pang nangangailangan ng gamot, kulang pa yung mga hospitals. So, hindi pa na-accomplish yung purpose ng PhilHealth. So, walang savings. There is another provision of the Constitution that is being violated. Nakalagay sa Constitution, special funds raised through taxation for a specific purpose cannot be used for any other purpose. Yung funds ng PhilHealth was raised by a special law, by the excise tax, yung tinatawag na sin taxes, nakalagay doon, X% of the taxes from excise taxes shall be used to fund the objectives of PhilHealth. So that is a special fund raised for a specific purpose. Under the Constitution, you cannot use those special funds for any other purpose. Express yan. Ang ginawa nila, ginamit nila itong special funds of PhilHealth, ilinipat doon sa ibang items for program appropriation. That's a violation of the express prohibition against the use of special funds for any other purpose. Under the Constitution, pwede mo magamit yung special funds for other purposes only in two cases. If there is a law abandoning the purpose, wala naman. And if the purpose has been accomplished, hindi pa naman na-accomplish yung purpose ng PhilHealth. So these are the two main grounds that we are citing in our petition. And we are asking the court, the Supreme Court, to issue a TRO. Bakit? Irreparable ito. Sa PhilHealth lang, 89.9 billion ang ililipat nila. That is irreparable because pag nagasto na yan, there's nobody in government that can reimburse that. Kasi the rule is, if it's an illegal disbursement, yung nag-disburse illegally, we'll have to return the money. But how can anyone return 89.9 billion? Hindi kaya ni Secretary Recto yan. So it is irreparable. It cannot be returned. So dapat may TRO ito. Otherwise, hindi na babalik yan sa government. No? Nobody can get back those funds. So those are two. Napakaganda yung So yan mga kaubayan na si Recto pala ditong may kasalanan mga karibin natin. But inisip-isip ko lang, no? Talaga bang si Recto lang ang nagdidesisyon yan? Hindi ba, wala bang pagdidesisyon ang presidente? No, kasi parang ang lumalabas mga kaubayan, no? Parang alam ng presidente na may di ba? Gusto niyang
Parang maiwas siya sa issue. O sige, Recto, ikaw na lang muna, ikaw na mag-decide dyan. Kasi marami na akong issue about pera-pera eh, di ba? Yan ay opinion ko lang O para maano siya, ma-safety net, di ba? Well, anyway, hindi ko alam kung bakit ganito ang administration ngayon. No? Pagdating po sa pera, ito issue ng PhilHealth, may issue rin yata sa SSS eh. Sa GSIS, yung ininvest ng general manager nila. Pagdating po dito sa mga pondong ito, no, nakikialam po sila. Pati nga yung 25 tons of golds natin, no? Binenta na rin nila. Ano pa? Tapos sa pang-aayuda, no? Hindi naman tayo, ikaw na nanonood ngayon, alam mo na kumikita sila, no? Kahit hindi man nila sabihin, alam po natin yan na kumikita sila dyan sa pang-aayudang yan. Sabi nga sa comment baka 3/4 niyan ang napupunta sa kanilang mga bulsa at yung sobra ay yun na ang pinaayuda. Pero kung kahit kalahati pa, di ba? Kalahati ang sa ayuda, kalahati ang nasa bulsa. Ganun talaga yun mga kababayan. Wala tayong, ano ba? Wala bang gagalaw dyan sa Kongreso? Si Congressman Marcoleta lang ba ang gagalaw dyan sa Kongreso? Sabagay, ang politics talaga, numbers game mga kababayan. Kaya ngayong darating na midterm election, let's put more numbers, no, of politicians that are allied of the Vice President para naman magkaroon tayo ng numero, no? Diyan sa Kongreso at Senado. Especially diyan sa Senado mga kababayan. Kasi kahit anong gawin nila dito sa Kamara, if the Senate, no, mas maraming kaalyado ang ating Vice President, they can't even touch our Vice President mga kababayan. So yan, ano po ang inyong opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.